Isa namang kasaysayan ang nais kong ipagkaloob sa iyo, kaibigan. Ang mga natala sa banal na kasulatan ay pinatala ng ating Diyos upang magbigay ng kaaliwan at leksyon sa atin, upang sa ating pamumuhay, na bagamat tayo nabubuhay sa panahon ng mapanganib, bagamat nabubuhay tayo sa panahon na tayo ay maraming pagsubok sa ating buhay, tayo ay mananatiling tapat sa Diyos, anuman ang ating maging karanasan. Isang aklat na nasulat sa Biblia at sinasabi nila na ang sumulat ng aklat ng Job walang iba kundi si Moises. Pero kaibigan, gusto kong ipagkaloob sa iyo ang buhay ng lalaking ito. Ang wika ng ating Biblia sa Kapitulo 1 ng Job, versikulo 1, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. Nanapat binigyan tayo ng ideya o ng isipan na ang lalaking ito ay isang matuwid, isang sakdal, huwaran, nanapat siya'y may takot sa Diyos. Kaibigan, ang ibig sabihin ng takot sa Diyos, ikaw ay nagbibigay galang sa Diyos. At ansay pa nga sa aklat ng Kawikaan. Ang ibig sabihin ng may takot sa Diyos, ikaw ay nais humiwalay sa kasalanan. Nanapat, ikaw ay ayaw gumawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ay laban sa Diyos. Kaya nga ang katangian ng lalaking ito, ang wika ng ating Biblia, siya ay may takot sa Diyos. Siya ay matuwid sa harap ng Diyos. Siya'y pinagpala ng Diyos, kaibigan. Ano ang ating mabasa sa Biblia? Sapagkat siya'y pinagpala ng Diyos. Ang wika sa versikulo 2 at 3 ng Kapitulo 1, at may ipinanganak sa kanya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Kaibigan, ng unang panahon, kapag ka ang isang tao ay meron siyang mga anak, lalo na mga anak ay marami, siya ay pinagpala ng Diyos. Hindi katulad ngayon, may mga bansa na kapag ka ikaw ay meron ng isang anak, kapag ka nanganak ka pa, ikaw ay magmumulta sa gobyerno. Pero nung panahon na yung kaibigan, ang maraming anak, nangangulugan, ikaw ay maraming pagpapala sa Diyos. Kaya siya binigyan ng Diyos na 10 mga anak. At ang sabi pa sa versikulo 3, ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sambahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. Ang sabi ng ating Biblia, pinakadakila siya. Hindi lang siya mayaman, kundi pa naman ang kanyang karakter ay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang wika ng Biblia, maghahanap ka ng mga tao sa kanyang paligid, ito ang pinakadakila, kaibigan. Kaya nga, hindi pangkaraniwan ang lingkod ng Diyos na ito. At ang wika pa sa versikulo 5, at nangyari ng makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila, at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Nanapat ang lalaking ito ay relihiyosong tao. Nanapat kanyang palaging iniisip, ano kaya ang kalooban ng Diyos? Gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Ano kaya ang kalagayan ng aking mga anak? Baka ang aking mga anak ay tinatakwil ang Diyos. Kaibigan, bilang magulang, tayo ay merong ngayong malasakit sa ating mga anak.
na kapag ka ang ating mga anak ay pinagpapala, ang ating mga anak matatalino, kapag ka ang ating mga anak ay masunurin sa kanyang mga magulang at gayon din higit sa lahat, masunurin sa Diyos, kaibigan, natutuwa tayo. Hindi balik kung minsan tayo gumagastos, hindi balik kung minsan tayo napapagod, basta ang ating mga anak ay nasa mabuting kalagayan. Ito ang nasa puso ng magulang na ito. Kumusta kaibigan? Kumusta ang iyong mga anak? Sila ba'y pinagpala ng Diyos? O natutuwa tayo? Nagdaan ang mga pag-aaral sa mga paaralan, may mga batang nakatanggap ng mga medalya at ang mga magulang ay natutuwa sa kanilang mga anak sapagkat sila'y nakatanggap ng maraming mga medalya. Subalit kaibigan, ang buhay ng lalaking ito, tila baga, isang pangyayari na narito ang isang malaking tunggalian o ang Great Controversy. Ang wika ng ating Panginoon, Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Hindi bang aking lingkod ay may takot sa akin? Hindi bang aking lingkod ay sumusunod sa akin? Ang sabi naman ni Satanas kasi kaya sumusunod siya, pinagpala mo siya. Kaya sumusunod siya kasi ikaw ay nangunguna sa kanya. Pero kung sakasakali, ang sabi ng kaaway ng ating Panginoon, susubukin siya, maglilingkod pa kaya sa iyo? O ang sabi ng ating Panginoon kay Satanas, sige, papaintulutan kita, pero wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Alam mo kaibigan, marahil kung minsan iniisip natin na kapag ka ang tao ay nagkasakit, ay sabihin natin, siya'y nagkasala. Lumabag siya sa batas ng kalusugan. O kaya naman kapag ka ang malaking dagok sa kanyang buhay ay nangyari, sasabihin natin, siya kasi ay mali ang kanyang pamumuhay, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit sa pangyayaring ito, ang wika ng ating Biblia, siya naman ay tapat sa Diyos. Siya naman ay matuwid sa harap ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, hindi nangangulugan na kapag ka ikay matuwid sa Diyos, hindi ka na makakaranas ng pagsubok. Masakit ang nangyari sa kanya. Isipin mo kaibigan, ang lahat niyang ari-arian sa isang idlap, maging ang kanyang mga bataan, nawala. At ang saya pa ng ating Biblia, samantalang ang kanyang mga anak ay kumakain sama-sama, ang nangyari sa kanila, sila'y lahat ay nangamatay. Subalit kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, sa Kapitulo 1, versikulo 20 at 21, nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahita ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Kaibigan, kung ikaw ay nakaranas ng isang malaking pagsubok, na maaaring sabihin natin ang tingin ng iba, ito ay isang kamalasan na nangyari sa buhay ng isang lalaki. Isipin mo, lahat niyang mga tinatangkilik, napakayaman ang lalaking ito sa kanyang panahon, nangawalang lahat. Hindi lamang yon, sana kahit na mawala ang aking tinatangkilik pero ang aking mga anak ay buhay, okay lang yon. Nakatulad sa mga taong nakaranas ng sakuna o kaya nasunugan, ang nailigtas ang kanilang mga anak, lahat nilang ari-arian ay nangawala. O kaya naman nagkaroon ng baha sa kanilang lugar at pagkatapos lahat ng ari-arian ay nangawala. Pero ayon sa ating narinig na balita, hindi lamang nangawala ang lahat nilang mga ari-arian. Ang kalantahanan ay inanod ng tubig, pati ang kanyang mga anak at asawa ay nangamatay. Ano ang iyong pakiramdam, kaibigan? Ano ang iyong ngayong naisip? Ano ang Diyos na aking pinaglilingkuran? Bakit pinintulot ng Diyos ang mga bagay na ito? Hindi ba sabi ng ating Biblia na nupat ikaw ay magpakaligaya sa Panginoon at ibibigay ang nasa ng iyong puso? Ang sabi ng Biblia. Hindi ba sinasabi ng Biblia, if God is with us, who can be against us? Pero sa pangyayari ito, kaibigan, isang malaking dagok sa buhay ng lingkod ng Diyos. Hindi lang nangawala ang lahat niyang ari-arian, kundi pa naman, lahat niyang 10 mga anak ay nangamatay.
Pero nung nangyari ito sa kanyang buhay, kaibigan, narito ang tugon o sinabi ng lingkod ng ating Panginoon. Gusto kong muling basahin ang versikulo 20. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ang kanyang ginawa, kaibigan, sa halip na magalit sa Diyos, sa halip na magalit ng kung kanino man, ang kanyang ginawa, kaibigan, siya ay sumamba sa Diyos. Bakit ginawa ito? Ang kanyang paniniwala, kaibigan, ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos ang siyang kukuha. Nanupat sa kanyang paniniwala, ang kanyang mga anak, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagpala sa kanya. At kung sakasakali, kukunin man ng Diyos ang kanyang mga anak, ang Diyos din ang may karapatan kumuha sa kanila. Nang kanyang paniniwala, siya'y katiwala ng Diyos. Siya lamang ang ginawang katiwala ng Diyos sa kanyang mga anak. Nanupat, ang Diyos ay kanyang pinaintulot na kanyang makasama ng ilang sandali ang kanyang mga anak. At nung kinuha ng Diyos o pinintulot ng Diyos mawala ang buhay ng kanyang mga anak, ang kanyang naging pasya na siya ay sumamba sa Diyos. At ang wika ng ating Biblia, versikulo 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang Panginoon o ang pangalan ng Panginoon. Kaibigan, sa halip na ngayon maglumo sa kanyang buhay, sa halip na ngayon siya ay magkaroon ng discouragement sa kanyang buhay, ang sabi niya, purihin ang pangalan ng buhay na Diyos. Kaibigan, ito bang ating karanasan sa buhay natin? Napakaganda ng naging halimbawa ng lingkod ng Diyos na si Job. Tayo ay katiwala ng Diyos. Ano man ang ating tinatangkilik sa ating mga buhay, ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos ang siyang kukuha. Naalala ko ang isang kasaysayan, ang naging hari ng Grisya. Ang haring ito, sa kanyang paniniwala, na bago siya namatay, bagamat naging mayaman siya si Alexander the Great, na-conquer niya ang buong sanlibutan sa kanyang panahon. Ang wika niya sa kanyang 4 na general, bago siya namatay, pinatawag. Ang sabi niya, gusto ko pagka ako'y namatay, dalhin ang aking bangkay sa Athens, ang capital ng Greece. At pagkatapos ngayon, tinawag ang pangalawa, gusto ko kanya, pagka ako'y namatay, ipagawa ako ng magandang ataol. Masusunod po ang sabi ng pangalawa. Ang pangatlo, ang sabi niya sa pangatlo, gusto ko pagka ako'y namatay, palagyan mo ng salamin ang aking ataol para makita ng mga tao ako ang naghari sa Grisya. At ang sabi sa pang-apat, gusto ko pagka ako'y namatay, mabutasan mo ang aking ataol at nakalabas ang aking mga kamay. Ang tanong ng haring ito sa kanyang 4 na generales, si Lysimachus, si Seleucus, Cassander at saka si Ptolemy, may reklamo ba kayo? May tanong ba kayo? Ang sabi ng hari. Ang sabi ng mga ito ay, wala po kaming tanong at wala po kaming reklamo. Pero ang sabi ng pang-apat, bakit po gusto ninyo ang inyong mga kamay ay nakalabas? O ang sabi ng haring ito, ang wika niya, na-conquer ko ang buong daigdig, pero ni isang kusing wala akong madadala sa aking libingan. Kaibigan, ang lingkod ng Diyos na si Job, ang kanyang naging paniniwala sa kanyang buhay, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang siyang kukuha. Subalit kaibigan, hindi nagtapos sa ganong pangyayari sa buhay niya. Hindi lamang nawala ang lahat niyang ari-arian, nawala ang kanyang 10 mga anak, kundi ang nangyari pa ngayon
Kung ating susundan ang mga pangyayari sa Biblia, sa kanyang kasaysayan, siya'y nagkaroon ng malubhang sakit. Anong kanyang sakit? Nagkaroon ng maraming bukol mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang dalampakan. Hindi lang basta sugat, kaibigan, kundi pa naman mga boil o yung sabihin natin napakasakit ang mga ito kapag ang isang tao nagkaroon na kahit isa. Pero ang sabi ng ating Biblia, mula sa ulo hanggang sa kanyang paa, gayon na lamang ang kanyang mga sugat at pagkatapos ang kanyang katawan ay nagkaroon pa ng mga uod. Pero mga uod pagka nawala sa kanyang katawan, dinadampot at pagkatapos nilalagay pa sa kanyang katawan. Hindi lamang ganoon, kaibigan, ang nangyari sa kanya, kundi pa naman ang kanyang asawa ay naging laban sa kanya. Hindi ba kapag ikaw ay merong malaking problema, ikaw ay nagkasakit, at kung ikaw ay may asawa, hindi maganda, kaibigan, ang iyong asawa ang nagbibigay ng encouragement sa iyo. Pero sa pangyayari ito, kaibigan, ang kanyang asawa ang laban sa kanya. At hindi lang iyon. Nung siya'y dinalaw ng kanyang mga kaibigan, 3 mga kaibigan, ang mga ito, sa halip na magbigay ng encouragement sa kanya, ang sabi pa sa kanya, Job, ikaw ay magsisi na sa iyong mga kasalanan. Subalit sa kabila ng ganong karanasan, kaibigan, ang lalaking ito ay hindi nawala ng pagtitiwala sa Diyos. Ganon pa rin ang kanyang paniniwala sa Diyos. Nanupat ang kanyang paniniwala, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay tapat sa kanya. Ang Diyos ang siyang kanyang kanlungan sa kanyang pamumuhay. Kaibigan, kung ikaw ay merong doubt sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, tingnan mo, kaibigan, ang krus ng Kalbaryo. Kung bakit pinintulot ng ating Amang nasa langit ang kanyang anak ay may mabayubay sa krus, alang-alang sa iyo at sa aking kaibigan. Sapagkat pinakita ng Diyos sa atin sa pagkabayubay sa krus ng kanyang anak, hindi maaring masayod, hindi maaring masukat ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At sapagkat nagtapat ang lingkod ng ating Panginoon, ang wika ng ating Biblia, lahat ng mga nawala kay Job ay nasa uli, kaibigan. Ang kanyang 10 mga anak ay nagkaanak muli ng 10 ang lingkod na ito. At yung kanyang balat nagkaroon ng mga bukol, kaibigan, ay nagkaroon siya ngayon ng balat na parang balat ng sanggol, sapagkat siya'y pinagpala ng ating Diyos. At ang wika ng ating Biblia, sa bandang huli, dito sa Kapitulo 42, versikulo 16 at 17. At pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon namatay si Job, natanda at puspos ng mga kaarawan. Kaibigan, pinagpala siya ng Diyos. Kung sakasakali ikaw man nakakaranas ng pagsubok sa buhay na ito, kaibigan, pansamantala yan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kaibigan, hindi nagbabago sa iyo. Kung sakasakali pinahintulot man ng Diyos ang iyong karanasan ngayon, kaibigan, ang Diyos ay hindi natutulog. Kung ikaw ay nasa ilalim ng gulong ngayon, darating ang panahon, mapaibabaw ka ng gulong. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat kami nakakaranas ng maraming pagsubok, tapat at banal, at umiibig sa amin ang aming Diyos. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kanyang pinaparana sa iyo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan. Hanggang sa muli, kaibigan, ikaw ay patuloy na manonood at makikinig sa mga pabalita ng ating Hope Channel at makita natin kung papaano ang Diyos nagbibigay ng maraming pagkapala sa kanyang mga anak. Pagpalain ka ng Diyos.